thank you so much for gracing us. Napakadami nating pressing questions about fluoride at sa bata. So what's the lowdown on this? I think matagal ng issue na merong mga toxic effects yung fluoride. Tapos dahil nga sa recent paper na lumabas from the Journal of American Medical Association, lumabas na naman yung ganitong mga issues about negative effects ng fluoride. Pero sa totoo lang, kung ang concern ng mga nanay dito sa Pilipinas, wala tayo talagang dapat na concern kasi una, yung paper na yon talked about fluoride in the drinking water. Wala tayong fluoride in the drinking water. Kung meron man, it's very low, insignificant. So, hindi dapat tayo maging concerned about it. Hindi tayo parang Singapore na naglalagay talaga sila ng fluoride actively sa kanilang drinking water. But the reason for that is because they want to bawasan yung caries prevalence. Kasi, actually, dito sa Pilipinas, kailangan nga natin yun eh. Pero mahirap maglagay ng fluoride sa drinking water kasi archipelago tayo. So, hiwa-hiwala yung islands, kung gagawin mo centralized yung drinking water, parang mahirap. So, makikita mo lang yung fluoride na marami dun sa mga coastal area. So, marami kami nakikita yung mga pasyente na galing Cavite. Posible, pero hindi pa kami nakakakita ng sobrang dose na magkakaroon talaga ng toxic effect. Ano muna ang fluoride, Doc, para sa mga nanonood sa atin? Oo. So Bakit kailangan ng fluoride? Right. Yung fluoride po, naturally occurring mineral siya. So, pwede siyang makita, tulad ng sabi ko, sa mga coastal areas o sa mga bulubundukin na lugar. Kasi, makikita mo siya, maski sa drinking water, naturally occurring, pwede rin nasa pagkain natin. So, it's everywhere actually. Pero, depende na lang doon sa dami ng fluoride na intake ng katawan para magkaroon siya ng effect. Good effect siya or bad effect. So, ang good effect niya, if it's in optimal doses, it can reduce caries or dental caries pagdating sa oral health. So, gusto natin yun kasi ang prevalence ng caries dito sa Pilipinas, lalo sa mga bata, sobrang taas. 8 out of 10, 5-year-old children, meron dental caries. Ibababa natin ngayon sa 3 years old and below. Actually, 2 years old and below. 3 out of 10 ang merong sirang ngipin Oo. Kaya actually kailangan natin ng fluoride since Hindi wala actually dito nga, sorry Doc to cut you, no? Ang daming hindi maganda yung dental hygiene. Totoo. Unfortunately, kulang po talaga tayo sa oral health care. Siguro factor na rin na medyo talaga mahal magpa-dentist. Pero sa totoo lang, available po ang oral health care sa health center, sa mga barangay health centers. Kaya baka hindi lang alam ng mga nanay So, na alam nyo na. pupunta lang sila. Merong mga libreng check-up, fluoride application, and the fluoride application po, syempre controlled doses. Conducted by the professional dentist. So, hindi dapat mag-alala. Tapos, any other treatment na kailangan, pwedeng magpa-consulta, punta lang sa health center. Oo, dapat alam niyo nila yun. Kung nakikinig po kayo ngayon, nasan po muna kayo dako dito sa Pilipinas, may libre po na oral healthcare sa inyong mga barangay. Nako, binabayaran natin ng tax natin yan. Correct. Kaya, lubusin na natin. At importante po ang oral health. Ayan. At yun na nga kanina kinikwento mo, di ba, Doc, yung issue nga kung may impact ba yung fluoride sa utak ng bata. You were saying na As of to date, there is no biological possibility that it causes a neurotoxic effect on kids' development, brain development. So, sa Tagalog po, wala pong basihan yung ganoong balita. Kumbaga, fake news. saan siya nanggaling? Dahil nga po dun sa mga, marami po syempre sa Amerika, di ba? Very conscious yung mga tao na ayaw nila, napipilitin silang uminom ng tubig na may fluoride. So, sinasabi nila, dapat bigyan nyo sila ng karapatan to say no kung ayaw nila. Dahil sa Amerika, meron talagang fluoride yung kanilang drinking water. 70% ng estado ng Amerika may fluoridated water. Again, dito po sa Pilipinas, wala po tayong ganon. So, unfortunately, kailangan po natin sana. Pero since wala nga po tayong ganon, kinukuha natin yung fluoride sa toothpaste, yung sa mga topical application galing sa mga dentist. Kasi gusto nga natin mabawasan sana yung dental caries sa mga ngipin, especially ng mga bata. Pwede, hindi ba enough na mag-gargle ng salt with water para dun sa mga nagtitipid o namamahalan sa toothpaste? Hindi yan enough, Doc? In olden times, ginagawa talaga yan at nakakatulong siya.
Oo, pero wala siyang kamukha ng effect ng fluoride na pagka halimbawa nagsisimula ng masira yung ngipin, hindi pa natin nakikita yung sira, pwede nang gawa ng paraan ng fluoride. So, pwede niyang ma-reverse yung initial signs ng decay. Ang salt, although meron siyang cleansing mechanism, may cleansing action siya, hindi niya kayang baligtarin o i-reverse kung nagsisimula na yung sira. What about baking soda? Nababasa ko rin about baking soda. Yes, oo. Diba? Active ingredient din yan ng ibang Tsaka nilalagay sa toothpaste. ibang Right. tooth. Oo, Oh, yes, diba? exactly. Baking soda. Tama. Salt and baking soda actually. Tama. So, maganda rin sila, no? May cleansing effect. Yeah. Baking soda specifically has whitening effect. So, kung gusto nyo mas maputi at gusto nyo ng kitchen remedies, makakatulong talaga yung may mga baking soda. But again, pagdating sa dental caries, Fluoride talaga. fluoride po talaga ang best friend Oo. natin Pero na madaling bilhin at Oo. madaling gamitin. Correct. Siguro, Doc, bigyan na lang kayo ng payo sa mga magulang kung paano alagaan yung ngipin ng kanilang mga anak. Kung mga preventive. Hindi Oo, mo magre-react lang wag pag meron ng bulok ng correct, ngipin, di ba? oo. Tama Ganun po. po. Okay, thank you. So sa mga nanay po, sana ho malaman nyo na dapat ho dalhin natin yung mga anak natin sa dentista. At 1 year old, yan po yung ideal visit para ho makafocus tayo, sabi ni Miss Tin nga, for preventive measures. Ayaw ho natin na dadalhin natin yung anak natin na may sira na, masakit na, mas mahirap na ho yung gagawin sa kanila at mas posibleng mas maging traumatic yung procedure, lalo na kung extraction na. So bago pa man din ho magkaroon ng ganong problema, dalhin nyo na ho siya, mag-consult na kayo sa dentista, punta kayo sa health center. Kung gusto nyo ho ng mga specialista, meron ho tinatawag na pediatric dentist para ho alam nila kung paano yung management ng behavior ng bata. Ang importante ho, kumonsulta po kayo sa inyong nalalapit trusted dentist and hindi ho masama yung fluoride. So definitely gamit po tayo ng toothpaste na may kasamang fluoride. And of course, Doc, pahabol na lang, sobrang uso kasi sa social media, lalo na sa mga app stores na nagbebenta nung purple toothpaste. Yun ang kanilang panangga doon sa, 'di ba ang mahal-mahal magpaputi ng ipin sa dentista. So yun daw yung yun na lang daw yung nagpapabili. Tas nila live sell pa nila. May notes ba kayo doon? Narinig ko na nga rin po yan, no? Pero hindi ko alam yung active ingredient, unfortunately, no? Hindi ko pa siya na-encounter. Kung may fluoride po siya, possibly makakatulong din siya. Pero kailangan nun nating malaman muna yung active ingredient, kung meron ba siyang laman ng fluoride, kung yung dosage ba ng fluoride niya ay nakakabuti to prevent caries. Most likely, kung ginagamit ng TikToker siya, pampaganda talaga yan. So, baka nga may components siya ng baking soda. I mean, lahat for aesthetic reasons, most of the time. Pero hindi super purple niya kasi. So, syempre may chemicals involved yun, di ba? So, wala pang lumalabas sa mga notes on that. Wala pa. Unfortunately, hindi po ako aware pa. Okay. So, Alright. Thank you so Thank you much, for Doc. answering that. Ito, nababasa tuloy ako. Doc, promote mo naman sa mga ikaw pwedeng bisitahin. Ang clinic ko po nasa Centuria, Makati. If you need to contact me, unfortunately, hindi ko po kabisado yung cellphone. pero Facebook na lang, Doc. Baka mamaya you can, sunod-sunod na mag-message. you can find me sa Facebook, Tess Oliveros Villarico po. Maraming salamat. Thank you so much, Dr. Doc. Tess. Thank you. We appreciate your expertise today. Correct. Nanay, alam niyo na, mga nanay, mga tatay, ha? Preventive, ha? Diba? Tsaka wag pabubunot lagi kasi lagi konting sira, pinabubunot na yung mga ngipin. Kaya bata pa lang, wala nang mga ngipin. Oo. Ganun, shortcut. Diba? Unfortunately. Hanggat pwede pang i-save nyo yung mga ngipin nyo. Yeah. Grabe. Tsaka wag kayong maniniwala, di ba, Doc, last na lang to na ay, baby teeth lang naman yan. Matatanggal din yan. Hindi, yung foundation nagsisimula sa baby teeth. Totoo po diba? yun. Diba? Kung naalagaan Oo. ang ngipin ng bata, Yeah. hanggang pagtanda nila, dala-dala nila yun. I love it. Thank you, Doc. Maraming salamat. Ayaw din natin ng bad breath. Isa pa yun. Next topic, iba pa yung Halitosis. Iba pa yung invite natin ulit si Doc. Oo, Ito correct. Bad breath naman ni Doc. Oo. Sure. Mula sa bata hanggang pagtanda. Sure. O, iba pa magandang topic yan. Di ba? May iba yung sabi ko na nga. Di nga, di ba? Hindi yung iba, yung parang ang layo pa lang naaawi mo na. Di ba? Oo, parang Ramdam galing mo sa na yung laman presence loob. nila. Lalo na pag mahilig sa spicy. Oo, hindi yung Bakit gano'n? But it all boils down to good hygiene. Next topic. Oo, Doc. next topic. Oo Oo nga nga eh. talaga. Ayan. Thank you so much, Thank you, Doc. Doctor. Thank you, Doc.